Lahat ng naipon ko sa Saudi, ininvest ko sa kanila. Kasi sabi nila, dodoble ito ng walang kahirap-hirap eh. Alam nyo, ipinagkatiwala ko ang aking retirement sa kanila. Pati nga, ipon ng anak ko sa London. Pati nga, mga hipag ko sa Amerika. Ikinumbisi ko rin mag-invest sa kanila. Wala rin. Noong una, nakakapagbigay pa sila. Nakuha ko pa yung cheque na kinita ng pera ko supposedly. But after 1 year, pinabalik-balik ako at kung kani-kanino na ako itinuro-turo. Paano na kami ngayon? Saan ako lalapit? Lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko napunta lang sa wala. Ano nang kakainin ng pamilya ko? Kumukumbinsi ba sa inyong sumali at magbayad ng malaking registration fee sa isang kumpanya? Wala kayong ibang gagawin kung hindi ang mag-recruit ng maraming tao at sila'y sasali din. At kikita kayo mula sa registration fee o investment ng mga na-recruit ninyo. Mahilig ba kayong magsasali sa mga get-rich-quick ventures o negosyo? Mag-ingat, baka kayo na ang susunod na biktima ng pyramid scams. Marami na sa ating mga kababayan ang nabiktima ng pyramid scams. Milyong-milyong pera ang nawala dahil sa sari-saring pangako ng mga manloloko. At ang mas nakakatakot pa dito ay kadalasan ang mga ordinaryong mamamayan ay napagkakamalan itong isang lehitimong negosyo. Kaya't napaka-importante na matutunan kung anong pagkakaiba ng lehitimong network marketing business sa isang pyramid scam. Sa pyramiding, ang mga kasali ay nag-aalok ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng pagre-recruit lamang ng mga bagong miyembro na handang mag-invest o magbayad ng registration fee para makasali sa naturang negosyo. Ang mabilisang kita ay galing sa puhunan o investment na ibinayad ng mga bagong recruits. Samantala, ang mga bagong recruits ay magkakaroon din ng pagkakataong kumita kung sila'y makaka-recruit din ng iba pa. Ang pyramiding ay illegal sapagkat ito ay likas na mapanlinlang o inherently deceptive. Dahil ang kinikita sa ganitong sistema ay mula lamang sa perang ipinupuhunan ng mga na-recruit at hindi sa pagbebenta ng anumang produkto. Tiyak na darating ang araw na mauubos ang mga maaring ma-recruit. At dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng Article 53 ng Consumer Act of the Philippines ang paggamit ng anumang pyramiding scheme sa isang negosyo kahit ano pa man ang produktong ibinebenta. Ang Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry ay naglunsad ng isang anti-pyramiding education campaign para sa inyong protection.